pagkakaroon ng diskusyon doon sa impeachment, particular ng Makabayan Black on the President. And doon sa kanilang pag-file, karapatan nila mag-file laban kay Vice President, at yun din na yung panahon para ang Vice Presidente sumagot sa mga issue laban sa kanya. Ang nakakalungkot lang, pagpaugnay sa Kongreso, sa Senado, at siyempre sa administrasyon, hindi na sa administrasyon dahil sila naman na may gawa nito, pero yung Kongreso at Senado, na matatanggal yung Vice President mo, yung President mo na retain, siya yung highest rated trusted official as of now, which is the political aspect or principle of the Constitution when you impeach. The political says, hindi ka na makafunction kasi, hindi ka muna magagawa yung trabaho mo. But the Vice President has the highest trust rating amongst the sitting congressmen, sitting senators. No, well, I'm not sure about the senators. Pero, kumpara kay Presidente, mataas siya. So, can you imagine a situation, tinitingnan ko yung isang sitwasyon, yung talagang grabe, yung nang ginawa, retained. Yung may sinasabi lang may kaso, at tama naman din, sabi ko, karapatan ng makabayan dyan, ng makabayan yan, tanggal. Dahil bakit? Sa politika. Dahil bakit? Takot sila sa 2028. Ganun kasimple yung pananaw ko tungkol dito. The congressmen and the senators should, this is not politics per se. When the Constitution speaks of politics, even if you look at the minutes during the Constitutional Convention debate, hindi naman sinabing botohan politika. Ang sinabi doon, kaya sa nagiging political na proseso, dahil nakikita nung nag-file o nung Kongreso at Senado na itong taong to, hindi na nito kayang gampanan yung kanyang trabaho. At kawawa ang Estado, kawawa ang gobyerno. That was the reason why an impeachment case was filed against President Estrada during that time. So, kung nangyari sana yung hearing doon sa impeachment case na Makabayan Black at nangyari ito, walang problema eh. Pahig ako sa magiging proseso. Ang kaso problema natin, selective, politika para sa pansarili, labanan sa 2028. Follow-up na rin po, Congressman Mike. Mention na ni Congressman Franz po yung about sa Transition Council. Also be in favor of it, hypothetically? Hypothetically, of course, I'm not even in the position to say that, no. Pero naniniwala ba ako na kailangan baguhin yung struktura? Kailangan. Kasi, sorry pero si Senator Ping Lacson nagsabi niya lahat ng senador may insertion. Yung sinabi nila noon, yung contractor sa Kongreso, ito yung ginawa. Yung parametric formula, 2 billion naman. Kung ako si BP Inday Sara, assuming lang, nag-assume ako. Tapos, more than 1/2 ng budget ng infrastruktura, hapaghahatiin kagad ng Kongreso, Senado, ano na mangyayari sa bansa natin? May kailangan tayong baguhin eh. Hindi ugma at hindi tugma yung nangyayari ngayon. Palala ng palala. Kaya yung paniniwala ko na kailangan baguhin yung mga strukturang pampolitikal, ang strukturang pang-ekonomiya. May kikwento lang ako sa inyo. Ito, nandun ako sa zona, nakaupo ko sa Kongreso. Sabi ni President Bongbong Marcos, I will make sure to increase agricultural productivity. Tataasan ko ang budget sa irigasyon. Naku, Diyos ko po. Flood control pa lang tayo ngayon, ha? Tingnan natin ngayon itong irigasyon, kung ilan ang ghost project dito. Ito yung nagiging problema. Sayang, tama sana. Pero pag hindi mo ginawa, napunta sa nakawan, kawawa ang tao. Kawawa ang taong bayan. First time nangyari, PhilHealth, tinira ninyo. Tinira ng administrasyon. Di ba dapat palakasin na yung programa? Ngayon sa Thailand, sinimulan lang ata ng Thailand to, ilang taong, wala pang isang dekada. Kahit anong sakit mo sa Thailand, 10% lang ang babayaran mo. Sa Pilipinas, magkapasakit ka, 60 to 70%. Ano sabi ni Dr. Tony Liachon? Dapat yung pondong yan, hindi nyo pera yan eh. Pinadami nyo pa nga dapat yan para lumaki yung programa at yung mga Pilipino, yung taong bayan, pag nagkasakit, matutulungan. Wala. Saan napunta yan? Flood control. Do I agree to a change? Yes. Would it be a transition council? I do not know.
Because that is a revolutionary government. Do we need to change the Constitution? Yes. We need to change that. So ito yung mga bagay na kailangan natin ayusin sa ating bansa.